Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Ay, hello po sa inyong lahat. Si Dr. Gary C. po ito at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Mahalaga po yung pag-uusapan natin ngayon at ito'y may kinalaman sa isang uri ng kilalang herbal supplement. Ito yung tinatawag na milk thistle o kilala sa silimarin. Pag-uusapan po natin yung health benefits ng paggamit nito, pati na rin po yung mga risks sa paggamit ng milk thistle o silimarin. Unang-una, ang tanong sa akin, Doc, gatas ba yan? Kasi yung salitang milk thistle nga naman may salitang milk. Pero pinag-uusapan po dito ay isang bulaklak. At itong bulaklak na to ay kilala doon sa botanical name na Silybum marianum milk thistle. And its main constituent o yung active ingredient, yung masasabi natin nagbibigay ng health benefits, yung tinatawag na silimarin. So huwag kayong malito ha, pag sinabing milk thistle, kilala din yan sa salitang silimarin. Ngayon, bakit siya tinawag na milk? Hindi naman yan gatas, di ba? Bulaklak yan. Yung pangalan ng milk thistle ay nanggaling yan dahil doon sa feature ng kanyang dahon na may parang mga flashes of white. So tinawag na parang gatas dahil puti. At nung unang araw ay tinatawag nga itong Mary thistle o kaya Holy thistle. Inalam ko bakit tinawag na ganito. Yung pala, nung unang panahon ay sinasabi nila na yung puti nito ay gatas daw ng mahal na birhen. Totoo po yun. Pero yan ay tinawag na Mary thistle or Holy thistle. Ito'y kilalang bulaklak na kadalasan nakikita sa mga Mediterranean countries. At kilala siya na kamag-anak ng daisy at saka ng tinatawag na wagwit family. Ngayon, ano po ba ang meron dito? Ang milk thistle ay kilala po yan nung unang-unang panahon pa na tumutulong to para suportahan ang mga may problema sa atay. Ano mang uring problema sa atay? Fatty liver, hepatitis, cirrhosis, enlargement of the liver, pati po sa mga may gallbladder problem, namamaga gallbladder o kaya may mga bato sa abdo na tinatawag. Ang milk thistle ay promoted to as a dietary supplement for hepatitis, cirrhosis, jaundice, yung paninilaw, at magugulat kayo, pwede rin sa mga diabetes, sa mga may sakit na diabetes, pwede rin sa indigestion, at pwede rin sa iba pa mga kondisyon. Yan ang ating pag-uusapan. Pero may mga claim din na ang milk thistle ay tumutulong din magpababa ng inyong kolesterol, particularly the bad cholesterol, at malaking tulong nito sa mga diabetic na type 2 at mga may cirrhosis. Pero ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay hindi lang yung sinasabing baka-baka, haka-haka, kundi binase na po natin to sa tinatawag na 7 science-based benefits of milk thistle. So itong 7 babanggitin ko na masasabi nating health benefits ay meron na pong basihan. At mamaya may magtatanong na naman sa akin, Doc, saan nabibili ang milk thistle o silimarin? Mamaya babanggitin natin. Meron ba sa drugstore? Maaari. Meron sa mga food supplement store o mga herbal store? Meron din po yan, no? Pero ano po yung 7 science-based benefits ng milk thistle? Ito na po, isa-isayin natin. Number 1, yung binanggit ko. Ang milk thistle po ay tumutulong maprotektahan ang ating atay. Ano ibig sabihin yan? So yung mga tao ngayon, halimbawa, mahilig uminom, mahilig kumain ng mga junk foods, kumakain ng mamantikang pagkain, abay, pwede pala itong maski paano, panangga. Pero hindi ko sinasabi na mag-take kayo ng mga silimarin o milk thistle pagkatapos lumaklak ka na lumaklak. Hindi ko sinabing ganyan. Pero pwedeng makatulong na sa isang banda, mabigyan kayo ng proteksyon. May mga pag-aaral na sinasabi na na-improve ang liver function ng mga taong may problema sa atay kung sila'y umiinom ng mga milk thistle supplement. Aba, nababawasan daw ang pamamaga ng atay at ang liver damage ay naiiwasan. Aba, I'm sure marami sa inyo siguro na, ay mayroon daw akong hepatitis.
Isang inflammation po yan o infection sa atay. At kadalasan wala namang gamot na binibigay ang doktor, kundi pwede kang mag-take na itong mga Silimarin pang proteksyon para sa inyong atay. Di ba? Ano pa ang nalaman? Ang milk thistle ay tumutulong na proteksyonan ang inyong atay at ginagamit ito bilang complementary therapy. Ibig sabihin, hindi ito conventional drug, complementary therapy o kaya adjunct o dagdag sa mga tao may liver damage, lalo-lalo na yung mga tinatawag na alcoholic liver disease, non-alcoholic fatty liver. So marami sa inyo mga may fatty liver. Mga pasyente ko, alam nila, nagbibigay ako ng ganitong supplement. Hepatitis at pati ang cancer sa atay. O di ho ba? Di magandang balita yon, di ho ba? Pangalawa, ano pang nagagawa nito base sa scientific based studies? Number 2, at masarap pakinggan, tumutulong ma-prevent ang mga age-related decline ng inyong brain function. Ano ibig sabihin nun? Habang nagkakaedad, humihina di ba ang ating mga memorya? Abay, may mga pag-aaral na sinasabi na tumutulong to sa mga neurological conditions tulad ng Alzheimer at Parkinson's disease. So, hindi lang po sa mga may problema sa atay o may kinalaman sa atay, kung hindi pwede pa sa mga may Alzheimer at Parkinson's disease. At ito'y napatunayan na ng maraming taon na. Okay. May anti-inflammatory and antioxidant property po ito. Kaya neuroprotective. Proteksyonan po ang ating brain. Tumutulong mabawasan o maiwasan ang pagbagsak ng brain function natin habang tayo'y nagkakaedad. Abay, di magandang balita na naman yan. So, dalawa na. May mga problema sa atay, mga may problema pa tulad ng Alzheimer at Parkinson. Mga neuro problem, may kinalaman sa mga nerves. Number 3, ang milk thistle ay tumutulong din proteksyonan ng ating mga buto. In short, tumutulong to para maiwasan ang bone loss o tinatawag na osteoporosis. Mga ito ay base po sa experiment na ginawa na ini-stimulate na to ang bone mineralization, dinadagdagan yung tibay ng buto para makaiwas sa bone loss na tinatawag. May mga researches na ginawa na ito'y tumutulong ng malaki, maiwasan ninyo ang mabilis na paghina ng inyong buto, lalong-lalo na sa mga babaeng tinatawag na postmenopausal o yung mga babaeng wala ng menstruation. Di ho ba maganda yan? So meron na tayo sa atay, meron na tayo sa mga neurologic o neurodegenerative changes, yung mga Alzheimer, Parkinson. Ngayon, nadagdagan pa pati buto. 3 pa lang yan. Ito ngayon yung pang-4. Tumutulong to ma-improve ang cancer treatment ng isang pasyente. Kung kayo po'y nag-undergo ng chemotherapy o kaya ng mga radiation, pwede pong makatulong ang pag-inom ng milk thistle para suportahan po kayo at ma-improve ang inyong cancer treatment. Paano? The antioxidant effect of Silimarin may have some anti-cancer effects. So, nakakatulong yan, panangga laban sa cancer, which could be very helpful for people receiving cancer treatment. Studies have shown that milk thistle could be useful in reducing the side effects of cancer treatments. Ano yung kadalasang cancer side effect? Yung naduduwal, nasusuka. Yan, kadalasan yan ang dinadaing ng mga nagki-chemotherapy, no? At yan ang isa sa pwedeng matulungan ng pag-inom ng milk thistle. Number 5, tumutulong din to, ma-boost ang breast milk production. Ala, sasabihin na naman ng mga lola dyan, hindi na ako kasali dyan. Opo, hindi kayong tinutukoy ko. Ang tinutukoy natin dito, yung mga nanay na kakapanganak pa lang, na medyo mahina ang gatas daw nila, ang konti daw ginagawa, nagmamalunggay, di ho ba? Ay pwede rin po na milk thistle ang ating ipayo sa mga nanay na nagpapa-breastfeeding na medyo konti ang lumalabas na gatas sa kanila. One reported effect of milk thistle is that it can boost breast milk production in lactating mothers. Siyempre, lactating mothers lang, yung mga nagpapasuso, di ho ba? O gatas sa anak, ha, yan ang tinutukoy ko. It's thought na to work by making more of the milk production
by the hormone prolactin. So may kinalaman nitong milk thistle na na-stimulate niya yung prolactin para ito ang may kinalaman sa paggawa ng mas maraming gatas ng isang ina. Yan. Number 6, gusto to ng mga kabataan. So yung mga nakikinig dyan na may problema sa acne, nalaman din na nakakatulong ang milk thistle sa mga taong may acne, pimples, tagyawat. One study found that people with acne who took 210 o 200 milligrams of Silymarin per day for 8 weeks. So sa loob lang ng 2 buwan, nakita nila 53% ang nadidecrease sa acne lesion. O, di magandang balita yan. Magtsatsaga ka lang ng 2 months pala. Oh. Tingnan nyo, obserbahan nyo po ha, yung mga madalas na nagkaka-acne. Due to its antioxidant and anti-inflammatory effect, milk thistle may be useful supplement for people with acne. Yan. And number 7, milk thistle can help people with diabetes. Paano? It helps lower your blood sugar. Levels ng blood sugar nyo bumababa o mas nakokontrol kung kayo umiinom ng milk thistle. Yan. Yan po'y base po sa mga pag-aaral. Milk thistle may be useful complementary therapy. Hindi pamalit sa gamot na iniinom nyo for diabetes, ha? To help manage type 2 diabetes. So tingnan nyo po, sa dami na nabanggit ko, maaaring narinig nyo yung word na Silymarin, milk thistle, ang nasa isip nyo lang para sa atay. Pero ngayon, dahil sa pakikinig nyo, panonood nyo rito, nalaman nyo marami palang health benefits, di ba? A recent review and analysis found that people routinely taking Silymarin experience a significant reduction in their fasting blood sugar. Pati yung HbA1c nila, mas kontrolado kung sila yung nag-iinom ng milk thistle. So, I encourage yung mga diabetic patient, wala namang mawala, di ba? Kung inom kayo na itong mga milk thistle, Silymarin na ito, di ba? Wala namang mawala. It's a supplement to strengthen your liver at the same time, nakakababa ng blood sugar. Bakit hindi, di ba? So, tulad naman ng lahat ng supplement, even gamot, tinatanong ako palagi, safe bang inumin yan? Baka may side effect. Siyempre, pag-usapan natin, is milk thistle safe na inumin? Well, generally, very safe ba ito? Safe na safe po. Ito'y iniinom sa pamamagitan ng bibig, hindi po sineswero, ha? Yan po'y iniinom through mouth. Very safe yan. Pero, nevertheless, palagi ko sinasabi, pag kayo'y buntis, o kaya may allergy po kayo doon sa halaman na nabanggit, which is the milk thistle mismo, those with diabetes and anyone with estrogen-sensitive condition. Yung pag sinabing estrogen-sensitive condition, yung mga meron ka mga sakit na dulot ng mataas na estrogen. Okay? Mas maganda mag-seek ka muna ng consultation sa inyong doktor, maghingi ka ng advice. Doon sa sinabi ko rin ng mga diabetic, syempre pag tinanong nyo naman yung doktor nyo, Dok, okay ba uminom ng milk thistle? Yung sinasabi ni Doc Gary na Silymarin, paano naman kung yung doktor tinanungan nyo, medyo hindi masyado aprobado sa mga supplement o kaya hindi naniniwala, yung tipong puros drugs lang ang prescribe, makakakuha ka ng negative na comment sa kanila, di ba? Baka masiraan pa pati ako, sabihin, naku, naniniwala ka dyan kay Gary C, hindi naman totoo yung mga herbs na yan. Hindi totoo yung mga vitamins o supplement na yan. Bakit yung mga apo nyo, bakit yung anak nyo, bata pa lang, binibigyan nyo ng mga vitamins, di ba? Di ba? May katuwiran naman, di ba? So, ang tanong, kaano kadalas iinumin at kaano karami iinumin? According to the European Medicine Agency, ang recommended dose ay 300 to 600 milligrams. Pwedeng inumin ng 2 or 3 times a day. So, meron ako mga pasyente, binibigyan as high as 1,000 milligrams. Yung talagang pangit na pangit yung cholesterol, mataas yung fatty liver niya, nandun na sa severe. Binibigyan ko maski 1,000 milligrams per day. Pero usually may nabibili naman. Biyaan nyo, lalagay ko na lang po dyan sa comment box. Lalagay ko na lang, no? Ako binibigay ko yung 200 milligrams na Silymarin na may kasamang vitamin E. Binibigay ko sa pasyente once a day, kung preventive lang, tipong wala namang sakit, no? Okay naman, no? Once a day, pang-alalay sa atay. Pag may problema, pwedeng 2 or 3 times a day, so magiging 600 milligrams per day. But sa severe cases, binibigay ko 1,000 milligrams per day.
So, pwedeng inumin to with or without meal. But syempre, pag senior citizen, pag sinabi mo with or without meal, no, makakalimutan kasi nasabi ko, inumin mo na lang pagkatapos ng almusal. Kasi minsan, nakalimutan uminom ng gamot pero hindi nakalimutan mag-almusal. So, kung maalala nila, mag-almusal na, baka maalala nila, uminom ng gamot nila o ng mga supplements nila, di ba? Okay? So, pwedeng inumin yung isang brand na meron mabibili sa Mercury Drug is, ang tawag, Siltran E. Yan, magandang klase yan. Don't worry, lalagay ko na lang dyan sa comment box. Baka naman iba na naman marinig nyo, iba na naman masulat nyo, di ba? Okay? So, I hope nakatulong po itong paliwanag ko sa inyo. At siyempre, ang layunin natin dito ay gabayan ang inyong kalusugan. Kaya ako nagbibigay ng mga lecture ng ganito. Pero kayo pa rin masusunod kung susunod kayo o hindi. Life is a choice, di ba? At sa mga iba sa inyo na hindi pa nakasubscribe, huwag nyo kalimutan. Gabay sa kalusugan, Dr. Gary C. Mag-subscribe, click nyo yung notification bell, i-thumbs up nyo kung nagustuhan nyo po yung aking lecture. Sige na naman. At huwag nyo kalimutan, I Heart GSK. Yan no, ilagay nyo lang po yan sa comment box as a sign of your love and support. At alam ko rin na napanood nyo dahil naka-thumbs up kayo at nakalagay pa kayo ng I Heart GSK. Okay? So maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!